Magandang hapon. Ngayong araw po na ito ay papaliwanag ko po kung bakit tayo nagpupurga o nagde-deworm sa ating mga alagang kambing. Ano ang mabuting maidudulot nito sa ating mga alagang bisiro at sa mga inahin. Ano nga po ba ang pagpupurga o deworming? Ang pagpupurga po ay isinasagawa natin sa pamamagitan ng pagpapainom ng mga gamot tulad nito. Yan po, albendazole, oral suspension po yan na ipinainom natin sa ating mga alaga. Meron pa pong iba gaya ng Balbacin at yung ivermectin na ini-inject naman po. Pero mas ginagamit ko po itong albendazole. Subukan na po yan. Salitan po sila nung Balbacin para po hindi ma-immune yung mga parasites sa katawan ng ating mga alaga. Sa pamamagitan po nito, mapupuksa po ang mga bulate sa ating mga alagang kambing, bisero man o inahin, o maging yung barako nating kambing. Dito po sa farm, sa edad po na ating mga bisero na 2 months pataas, nag-uumpisa na po tayong magpurga ng mga kambing. Yan. Ginagawa po natin ito para maiwasan yung pagtatain ng ating mga alaga, para para hindi na mapunta sa mga bulate yung mga kinakain nila at mga vitamins. Kagaya po ng isang ito, bilog na bilog. Tingnan nyo naman po ang katawan. Hindi pa po yan pinupurga, bata pa po kasi yan. Sagana lang po sa dede yan. Iisa lang po kasi yung siyang anak ng inahin. Nag-iisa lang po yan. Kaya ganyan yung kabilog. Bilog na bilog. Hindi pa po yan napupurga. Sa mga iba pong mag-aalaga kasi yung hindi po nagpupurga at hindi nagbabitamins, pag nasobrahan po sa pagtatay ang kambing, maaari po nilang ikamatayan. Nakikita ko po yan dito sa mga ibang mag-aalaga na wala po kasi silang kakayanan bumili ng mga vitamins sa mga pamurga, kaya ganun po ang nangyayari. Kasi inaalagaan lang nilang mga kambing nila, pinapakain lang, yun lang. Kaya karamihan ng mga bisiro nila namamatay. At sa mga buntis naman po, hindi po natin yan pinupurga. Kaya po nito ni Puti, malapit na mga anak sa katapusan po ng August, hindi na po yan pinupurga. Masama po yan purgahin, baka makunan po. At sa mga inahin po, gaya nitong si Puti, pagkaanak pa lang po niyan, pinupurga na po natin yan para 2 to 3 months makondisyon na po sila. Isa rin po yan sa ginagawa natin para makondisyon ng ating inahin. Monthly yan, pinapainom ng pamurga para 2 to 3 months. Pag nag-hit yan, mapapasampahan po natin uli yan. At pag nabuntis naman po uli, bibilang na naman po ng 5 months yan, manganganak na naman po. Ganito lang po rito sa farm para mabilis pong dumami ang ating mga alaga. Sinusunod lang po natin yung sistema sa pag-aalaga.
vitamins at pagpupurga. Yan po yung sa mga SOP dito sa ating farm para mabilis dumami ang ating mga alaga. Ito po yung mga bagong bisiro. Ang kanilang mga inahin ay pinupurga napurga na po natin. Monthly po yan para makondisyon ang ating mga inahin para 2 to 3 months at mag-hit na sila. Pwede na natin silang pasampahan. Pwede na uli sila magbuntis. Kasi sa oras na buntis na sila, hindi na po natin sila maaaring purgahin. Kasi baka makunan pa sila. Ayan po ang programa dito sa ating mga inahin at mga bisiro. At sa atin naman po mga barako, ano po yan, twice a year ko lang po yan pinupurga. Dalawang sunod, matitibay na po ang resistensya niya kasi ano na, mature na. At hindi naman po kasi dito pagala, naka-confine lang naman po ang ating mga kambing, hindi pagala, kaya hindi po masyadong prone sa bulate. Ito po yung ginagamit natin, syringe na walang karayom para pampainom sa ating mga alaga. Ang sukat po na pinapainom dito ay sa bawat 10 kilo po na timbang ng ating alagang kambing ay 1 ml. Kung ang kambing po natin ay 30 kilos, 3 ml po ginagamit natin. Monthly po ang natin ito, painom natin sa mga alagang inahin. Gaya po nito, para makondisyon ang ating inahin at maglabas po ng gaganyang cute, kagagandang kambing. Ito po yung bisiro niya, dalawa. Ito po yung dalawang makulit. Hindi pa po yan kumakain. 2 weeks pa lang po yan. Ito 2 weeks. Ganun po siguro ang edad niya. Ang inahin niya po ay itong si Tisay. Nagamitan na po natin yan ng pamurga. Monthly po ang pagpupurga natin yan bago sila mag-hit muli. Yan po ang ating inahin, pagka laki-laking inahin. Kaya yung mga anak niya po ay gagawin ko ring inahin. Itong dalawang inahin na to, magaganda. Hanggang dito na lang po muli. At bago po wala matapos to ay sinasagawa ko po ang pagpupurga ng 2 o 3 oras bago sila kumain. Kung sa umaga po, madaling araw pa po nagpupurga na ako para sa oras na umaga at kakain na sila. Ito po kasi maaga kumain ng mga alaga ko Alas 6 pa lang kumakain na to Kaya mga 4 o'clock pa lang nagpapainom na po ako ng pamurga. Para mga 7 AM papakain na po ako. Kinukulit na ako nito. Hanggang dito na lang po muli at maraming salamat sa panonood. Kung may tanong po kayo, message na lang po ako. Bye-bye.